So I think it's about time to inform everyone na ang paghingi ng tulong na medikal, na professional ay isang healthy way, no, to help you along the way, no. So hindi po siya nakakahiya, hindi po siya nakakatakot, at hindi siya dapat itinatago, At no? pinagtatawanan. Yes, exactly. Yun. Kasi Oh. hindi alam ng bawat isa kung anong pinagdadaanan, di ba? Yes, bawat isa ay may pinagdadaanan nga. Pero bibitinin muna natin, partner, dahil tayo ay maghanap buhay muna. Makalipas po ang oras sa 6:27 a.m., magbabalik ang programang Advokasya. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! NBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Bale Bilson. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ang advocacy sa oras na 6:32 a.m. Tibok-tibok ang puso. Yes, sumitibok-tibok ang puso natin ngayong Valentine's Day at ang ating topic nga ngayon ay tungkol sa ating puso. At partner, dahil nga ngayong Valentine's Day, tiyak yan yung ating mga Broken heart syndrome. Oo, Wow. kanina yun ang ating natalakay. Pero punta naman tayo sa medyo masaya. Partner, di ba kapag ngayong Valentine's may magde-date, kakain, Ikaw di ba ba? may date ka ba? Siyempre naman. At siyempre, kakain yan ng mga masasarap. May magre-regaluhan ng tsokolate, dark chocolate daw para Tapos healthy. ubusin yung isang pack na Oo. inubos mo. Inubos ko yung Ferrero, partner. Ay, tsare. Bago ko makalimutan, happy birthday sa mami, Leonie Uy, Fornella. Happy birthday po. 85 lang pala. Kanina sa tea time, sabi ko 86 na. In advance ko. At least, di ba? Uy, ako din, gusto kong batiin ng belated happy birthday. Sabi nga, better late than never. Parang sa karera yan eh. Oo. Better late than never arrive. Siyempre, ang aming nanay-nanayan dyan sa Palawig, Zambales, si Nanay Jocelyn Arigo Fabros. Birthday! Ang Arigo at Fabros family, ang laging nagpapatuloy sa amin dyan sa MILC Renewal Center dyan sa Palawig, Zambales. Happy birthday, belated, Nanay Joyce. So, eto. maraming kakain, maraming chocolate, Yes. at maraming Red tataas yung wine. adrenaline, no? Meron Red din wine. red Meron wine. din. Oo, alamin nga natin kay Doc Hart. Kakain ng mga steak. Ako mag-date eh, di ba? Doc Hart, laging sinasabi, no, na ang red wine daw maganda sa puso, healthy daw yan. Pati ang dark chocolate na ireregalo tiyak ng nakikinig sa atin ngayon. O kaya naman, kung sino White man. chocolate paborito ko eh. Ay, white ba? No, controversial po yan. Oh, sige nga, Doc. Ayoko naman negahin ng mga in love na ngayon. Nag-effort na bumili ng dark chocolate. Tapos ba, no? ay, parang Pero sa ayoko totoo na. lang ho, no, ang stand dyan ng Philippine Heart Association, any alcohol is bad for the heart. No? In fact, no, ang alcohol, may direct toxic effect siya sa puso. No? Kahit na how many alcohol content. Before sinasabi ho Percent. nila no sa American Heart Association, pag daw lalaki pwede 2 standard drinks, no? Pag babae, 1 standard drink. So parang 1 jigger shot ho ng red wine, no? Pag nakikita ho natin ngayon, no, yung mga Pilipino naman hindi naman ako kontento sa isang shot. Oo, lang. isa muna. No? Oo, isang bote ho ang usually kapag nagse-celebrate, no? Tagay hanggang hanggang malasing talaga, Hanggang no? malasing. Which is actually bad, no? So ako po bilang cardiologist, I always tell my patient, no, yung mga hindi na umiinom ng alak, continue, no, so stay away sa alcohol. Pero may mga tao talaga who will insist on celebrating with wine, no? So kung mag-aano ka po, I think talaga is moderate drinking, no? So limit it, no, to 1 to 2 shots. In fact, hindi mo naman talaga kailangan maglasing para mag-celebrate, ano ho ba? Yes. Parang unless talaga na gusto ng partner mo or talagang sa family tradition sa inyo, pero as much as possible to limit it. With regards to the chocolates, Yan, no? ito. May mga chocolates ho na unsweetened ay magaganda, no? Particularly yung mga dark chocolates because they have more antioxidants, no? Ang nagiging masama ho sa tsokolate ay yung sugar content. At saka ho yung fat content kapag po masyadong maraming milk solids, no? But cocoa itself actually has a lot of antioxidants, no? In fact, merong mga pag-aaral na meron pa siyang anti-cancer property and anti-aging property. Chocolate itself, no? So, kung tutuusin mo yung sinasawag na dark chocolates, it may be a little bit healthier. But of course, sabi nga ni Sir, no? Kung naman isa namang pakete yung kinain mo, kahit naman maganda siya. Lahat ng sobra masama Kahit pa talaga. zero sugar yan. Yes. Yes. As saying goes, no? Sugar-free. Everything is good in moderation. Moderation, yes. Yeah. Pagsakto Pero, Doc, paano naman yung mga magko-coffee date?
Ano Okay bang lang. epekto ng coffee? Kasi nakapapalpitate ako minsan pag nagkakape Oo ang nga, partner no? eh. In fact, sa Pampanga, meron isang coffee shop. Ang pangalan ng coffee shop ay Palpitate. Coffee now, palpitate later. Wag naman po, no? Diretso na. Ano bang epekto So, ng kape, Dok, yes. sa Traditionally, Ma'am Tina, no, akala natin, no, ang kape ay masama sa puso. In fact, no, lumaki ako na laging sinasabi ng magulang ko, uy, bawal ang kape sa bata, no? Baka ka-high blood din, Yes. baka ka mag-atake sa puso. Pero itong 2025, may lumabas na pag-aaral mula sa American Heart Association, isang meta-analysis. Ang ibig po sabihin nito, maraming mga maliliit na pag-aaral sa buong mundo ang pinagsama-sama yung datos. Ano nakita nila dun sa pag-aaral? Hindi naman pala nakakasama ang kape. Wala siyang signal na increase heart attack or increase in stroke. In fact po, doon sa isang pag-aaral sa Europe, no, ang nakita nila, habitual coffee drinking. Ibig sabihin, palagi ang pag-inom ng brewed coffee na hindi sosobra sa 3 cups per day ay nakakatulong, nakakaiwas ng stroke, no? 17% Brewed protection. coffee itself, Brewed walang coffee. ilalagay na walang sugar, creamer, walang sugar, cream, no? In fact, it is actually protective sa stroke, no? However, if you take more than 5 cups of coffee a day, doon tumataas ang chance mo na okay. magpalpitate ka. So katulad ho ng sa alak at sa taba at saka sa sugar, no? A little coffee will actually perk you up, no? It will make your day better, no? Magigising tayo. But of course, kung meron kang mga sakit sa puso na kung saan bawal ang bumibilis ng tibok, halimbawa, meron kang baradong ugat sa puso, hindi pwedeng sumobrang bilis ng tibok mo sa puso kasi magwo-worsen yung chest pain mo or magkakaroon ka ng simptomas ng nahihirapang huminga or palpitation. Kapag meron ka pong hyperacidity, no, it may worsen, no. In general, we actually advise our patient to keep it to the minimum, no. Huwag masyadong maraming kape or May mga anything na acid. caffeinated katulad ng soft drinks o kaya even iced tea or milk tea na nauuso ngayon, no. Yung mga kabataan ngayon, ang Mahilig- idea nila ng date Mahilig ay kami dyan. milk tea date. Yun ang deadly, yung milk tea. Oo, no. So, kasi Dok- marami din siya na excess sugars, lalo na yung nilalagyan ng cream. Oo. Dok, nasabi mo kanina yung acid, no? Yung heartburn po ba, connected siya sa, di ba may parang mula kasi sa sikmura, yun at pataas eh. Ano po ba yung, paki-explain nga po, etong heartburn at paano maiiwasan? Yeah. Kapag po bata ang isang pasyente, less than 40 years old, no, tapos walang ibang sakit, walang high blood, walang diabetes, walang bisyo, no, pumunta sa akin, usually po ang pananakit ay nag-uumpisa sa dibdib at parang gumagapang, no, tapos walang pagpapawis, wala namang simptomas na parang sinasakal at parang mamamatay. Hindi ho yun heart attack, no, hindi ho yun angina, no. In fact ho, ang heartburn ay isa sa mimicker or isa sa mga sakit na nagpapanggap na parang heart attack. Ang heartburn po ay walang kinalaman sa puso. Tinagurian lang ho siyang heartburn kasi parang yung pakiramdam daw ng dibdib ay parang sinisilaban, no? Parang Oo. mainit, no? Para po Nakakaranas ka niyan? Oo, gumagapang, nakakaranas po ko niyan. Yes, usually po pag nape-pressure kayo, Oo. kapag po kayo masyadong gumigising ng maaga, talaga namang kape na lang ang almusal sa umaga, no? Tapos po marami pang acid sa katawan. Umaakyat kasi yung acid. Yung esophagus ho, yun ho yung connection ng bibig papunta sa sikmura, nasa likod kasi siya ng puso. So pag umaakyat yung acid, nararamdaman ho natin na parang may gumuguhit sa likod ng puso. Kaya napagkakamalan siyang heart attack, no? But totally ho, walang kinalaman ang heartburn sa heart Sa attack, puso. no? Ay, salamat, Dok. Nagkataon Nagpa-check lang, up. pareho sila ng pangalan. Aho. Nagpa-check up eh. Sabi mo yung Oo. paggising sa umaga, maraming tao, coffee ka agad. Yes. Ayan, anong Okay ba yun, connection niya sa puso? Is it good or bad? Okay. What I advise my patients, no, kung sanay ka namang gawin yon, hindi naman siya nakakasama. But when you come to think about it, kung hindi ka po kumain ng mahigit 8 oras sa magdamag, no, maraming acid ang naipon sa katawan mo. In fact, no, yung peak ng acid activity ay during the madaling araw, no, doon pinakamaraming acid sa katawan mo. Lahat ng tao ganun Lahat ang po ng situation. tao ganun eh. That's the reason why ang mga taong may acid reflux disease, pinaka-worst po siya sa pagitan ng alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. Kasi ang haba masyado ng panahon na hindi ka kumain. So madaming Hindi ako acid makarelate. yun, no?
Oh, so tapos kapag Parang ikaw hindi ko pa ay nararanasan. uminom ng kape, Physically fit tong partner ko, yeah, eh. or humaba pa yung fasting, nagkakaroon ng acid build up. So nagkakaroon ng acid reflux. Yung kape ho kasi nakakapagpa-relax ng tinatawag natin na gastroesophageal junction. Ito po yung parte ng ating sikmura na nakasara kapag hindi tayo kumakain. Pag umiinom tayo ng kape or masyadong maraming acid, nai-irritate po yung junction na yon, bumubukas po yun at umaakyat ang acid pataas. So kaya nagkakaroon ng reflux symptoms, no? Or pag backflow ng acid papunta sa ating lalamunan. Very informative, no? Partner, binanggit ni Doctor yung fasting. Gaano ba talaga ka-importante yung breakfast? Kasi ang explanation ko ng breakfast, you will break the fasting. Agree, Diba? no? Alam mo ho, napunta tayo sa usapin ngayon, nauuso ngayon yung OMAD or 1 meal a oo. day. Nako, yan yung diet Lahat daw. ng tao Diet gustong plan. pumayat, no? Wala, kahit na nga ang sexy-sexy mo na talagang pinaninindigan nila ang 1 meal. Hindi ho yun healthy, eh, no? Kasi ang katawan, whether or not kumakain ka or hindi, no? May natural na proseso siya. Gagawa at gagawa ka ng acid in anticipation of a meal. So suddenly kapag masyadong mahaba yung fasting mo po, walang tutunawin yung digestive juices mo, no, yung acid mo. So ang nangyayari po, na-erode, no, nagagasgas yung supposed to be lining na protection mo laban sa acid. Kaya nagkakaroon ng acid-related ulcer. Kaya nga tama ko yung sinasabi ng magulang mo na, huy, wag ka magpapaglipas ng gutom. Magkaka-ulcer ka. There is some semblance of truth doon sa kasabihan na yon, no? Parang So napapagod yung kailangan po, bituka. talagang kakain ka pa din. Regular meal intake. So kung gusto mong mag-diet, the technique is in the amount of food that you eat at saka doon sa quality ng food, no? So kung kakain ka po, dapat smaller meals, no? Pwedeng kang kumain ng mas Light. frequent, 3 to 5 times a day, pero mas maliliit na portion. That's the way At to pipiliin kung ano yung Yes, food Kakainin. intake. no? Tsaka you eat more protein and good quality carbohydrates instead of eating rice. You can try kamote, you can try you can try yung Saba. mga saba. Yes. Ito po yung mga carbohydrates na tinatawag natin na low glycemic index, no? Kung saan pagkain mo hindi biglang sugar spike, no? Kasi halimbawa kumain ka ng cake, kumain ka ng pasta, kumain ka ng pansit, kumain ka ng kakanin. Pagkain mo po bulusok ang sugar within 1 to 2 hours, Nako, no? ha? At Dok, yung magti-trigger siya ng kumakain toxic. na ng pansit, may kanin pa. Karamihan po yung Pilipino lang kasi ang ulam ay carbohydrate din, no? Totoo, Carbs diba? on top of Kanton carbs. at kanin. Magtataka ka ho, ang Pilipino mula agahan hanggang merienda, hanggang hapunan, carbohydrate po ang ating paborito, yung mga kakanin, no? So, kaya ho nagiging diabetic ang tao, no? Kasi hindi nagkakaroon ng pagkakataon na ang insulin ay bumababa sa katawan, no? Always triggered ang ating digestive enzymes, ang ating insulin at ang glucagon, no? So, hindi ho yun maganda kasi nga, as much as possible, sabi nga nila, dati ho akala natin, taba lang ang nakamamatay. But now, sugar kills as well, no? Too much sugar will be converted also into fat, no? Kasi yung mga sebo ho, katulad ng triglyceride, maliban ho kasi sa taba, kailangan din niya ng sugar para maging, ma-imbak as triglyceride. Oo. Dok, sabi naman daw, para daw maiwasan yung high blood na yan, uminom ng pineapple juice. Totoo ba, Dok, na ang pag pineapple juice tumataas daw? yung blood pressure, nagpa-pineapple Ay, juice. bili mo ko ng pineapple juice na high blood ako. Totoo ba ho yan? yan, Naririnig ko yan sa mga vloggers. Pag nagmumukbang sila sa Quiapo, may dala-dala silang pineapple juice, Mali ho yun, no? Kahit 1 litrong pineapple juice pang inumin mo, hyperacidity lang ho nga abutin mo, no? Hindi ho niya makokorek ang blood pressure, no? The reality is, no, it's advisable to eat vegetable and eat fruits every day. You can take as much as 3 servings to 5 servings of either vegetable or fruit in a day. Pero ho, ang advice ay hindi in the form of a juice. Yung mismong prutas. Kasi may fiber yun eh. Okay. Tapos meron siya mga vitamins at saka minerals katulad ng potassium and calcium and magnesium. Yung po kasing calcium, potassium and magnesium nakakapagpa-relax ng muscle ng ugat. Therefore, nagli-lead siya sa vasodilation at bumababa ang blood pressure in the long run, no? However, if you take it sa juice, tinanggal mo yung pinaka-importanting component, yung pulp at saka yung fiber, which actually lowers cholesterol. So instead of taking pineapple juice, just take a true pineapple. Kahit nga ho yung bayabas tsaka yung mangga, mataas din sa vitamin C at saka sa vitamins, no, na important
important sa ating katawan. Malunggay. Malunggay is a wonder gulay. Complete, di ba? Oo. Sir, maraming vitamins. In fact, yung mga buntis, ina-advise naming mag-take ng malunggay capsule kasi siya ay nagbibigay sa'yo ng mataas na vitamin A and calcium, no? So, instead of yung mga juice buntis mo, at yung mga gustong mabuntis sa kumain ka malunggay. ng mismong gulay at prutas. Yun, ang gandang ma-clear yun na yung juice ay hindi talaga yung nakakatulong, kundi yung mismong prutas, no? Yung fiber at na content nung pineapple na mismong prutas. Well, ibitinin muna natin ang usapang pagkain ngayong Valentine's Day na nakakabuti at nakakasama sa ating yung mga puso. nakakadinig, may mga Oo. nagda-talk with, ano? May mga pagkain rin mga nila advice yan. ni Doc, di ba? Well, anyway, Kuyang Het, take it away. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Nagbabalik po ang programang Advokasya sa huling bahagi ng ating programa sa oras sa 6:51 a.m. Partner, batiin muna natin ang nakatutok sa atin ngayon sa Sige, YouTube, sa partner, go Facebook ahead. Live. Oy, eto daming nakikisali, nagbibigay ng kanilang mga komento sa ating YouTube. Etong si Banong, si Bentong, ano ba to? Etong si Teresita Atienza. Oy, At ang aking Tita Marisa Enopia, nakatutok ngayon. Si Tita Lydia Evangelista, Sister Dolly Makawili, at si Brother Manny Payumo. Happy listening! Co-partner. Dito sabi naman ni Colonel Ding Gasik, Happy Valentine's Day po. God bless po. At si Councilor Jason Ariola ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Good morning sa inyo. Ay kinig sila at kasama ang kanyang wife na si Raina. At si Noma Reyno naman nakikinig din. At punta naman tayo sa si Senyor Nilo Choa. Okay daw pala ang coffee. Hindi yan nagko-coffee. Parang ako tumigil na. Na-realize niya. At okay daw si Doc. Guess marami raw siyang natutunan. Oo. Ngayon lang natutunan ni Senyor Nilo. Si Arnold Ramos, good morning. Si Heidi Gelangarin, good morning. Sir Bong, present po. Happy Valentine's. At si Judge Boyd Mapili ng Dasmariñas, Cavite, nag-check attendance din. Engineer Mark Gonzalez, pa-check attendance din. Dami. Marami nakatutok Si sa atin ngayon. Sister Tita Magtalas ng Barangay Oy. Tatalon. Happy Valentine's Day Happy daw. Valentine's. Good morning. At yung mga taga Benguet, si Emlyn Choi, nakikinig din. At ang mga tropa dyan sa JP Bald, si Jason. At yung suki mo dyan, si Nanang Ariola. Nanang Ariola, happy listening. Yung mga taga-Pagbilao Quezon, magandang umaga rin sa inyo. Ingatan Happy ng inyong mga listening. puso, maging masaya lang. So, Oo. balik tayo kay Doc sa kaninang pinag-uusapan natin habang off-air. Yung paano yung Malalaman kung Malalaman. ito bang nararamdaman kong sakit ay papunta na sa sakit sa puso o iba pang karamdaman. Paano yung pagkakaiba nila, Doc? Yeah. So, I thank you very much, no, Ma'am Tina. I think I'd like to take this opportunity. Isa kasi sa advocacy ng Philippine Heart Association, no, yung pag-educate ng tao tungkol sa angina, no. Yung angina po, angina is a term that we use for chest pain coming from the heart, no. At marami pong iba-ibang presentation ng angina. Hindi lang po ang sakit sa puso ay laging masakit ang dibdib or makirot ang dibdib. Minsan ho kasi, halimbawa, no, sa diabetic, no, ang diabetic ho, iba ang manifestation ng sakit sa puso. Minsan, hinihingal, o kaya sumasakit ang sikmura, o kaya po yung parang nahihirapang huminga, yung parang nagsisikip ang paghinga. Yun ho yung equivalent nila ng chest pain sa lalaki. Common ho yung typical angina o yung nakikita natin sa pelikula o sa mga teleserye na naaatake sa puso na hinahawakan ng dibdib, no, at talagang humihingi ng tulong. Yun ho yung tinatawag natin na typical angina o yung karaniwan nating alam na sakit sa puso. Pero minsan ho ang angina parang naghihikab, no, parang tawag dyan, nagbo-burping, no, yung parang bang ano po yun sa Tagalog, parang dighay, parang dighay ng dighay. It can also be a manifestation of angina. Minsan po ang angina kumakalat, no, katulad po ng pananakip ng dibdib. Kapag po ang pananakip ng dibdib ay kumakalat sa kaliwang braso, kanang braso, minsan umaabot sa panga, or minsan umaabot sa may tiyan, no, at sa may pusod, pwede po siyang kalat ng chest pain. Kapag po ang angina umaabot sa likod, no, pwede rin ho siya na manifestation ng angina. Pero kapag po ang pain ay umaabot sa ulo, no, gumagapang hanggang sa ulo, o kaya umaabot hanggang sa puson, hindi ho yun angina. No? May border ho kasi ang angina. Hanggang jaw lang ho siya, no, at saka hanggang pusod lang. Anything upper than the jaw or anything lower than the pusod or umbilicus, it's probably not angina. Yung no? naglalakjo, anong... Yung naglalakjo po ay walang kinalaman ho sa angina, no? Although minsan po, no, in weird instances, kasi ho yung blood supply, tsaka yung nerve supply ho ng puso at tsaka nung panga ay magkatulad, no? Pwede ho siyang kumakalat hanggang sa jaw, no? Kaya nga minsan ang nararamdaman ng tao, pag sumasakit ang dibdib, parang umaabot hanggang dito sa panga. So, yung ini-evaluate ho namin yun kasi baka it may be related to it. Yung oxygen supply, yung natural,
bakit minsan kailangan i-oxygen agad kung ganyan, mga nakaramdam ng That's a very interesting point of view, sir, no? Ang muscle kasi ng puso po, dependent sa oxygen. It would only take 8 to 12 minutes maputol ang supply ng oxygen sa muscle ng puso. Mamamatay ang muscle ng puso, no? Ito yung tinatawag natin na myocardial infarction. Kaya, isa ho sa cornerstone ng management, no, kapag totoong may angina or nahaatake ang isang tao, bigyan mo ng oxygen because, no, ang continuous supply ng oxygen ay makakatulong to keep the heart muscles alive. Lalo na ho pag naputol bigla ang daloy ng dugo sa puso. Sa heart attack kasi, sir, nagkakaroon ng blockage or pagbabara ang daloy ng ugat sa puso. At isa ho sa nakukulangan o napuputol maliban sa oxygen ay yung daloy ng nutrients katulad ng blood sugar, no? So, kapag nangyari ho yun, ito ho yung nagiging sanhi ng pagkamatay. Oo, Doc, nababanggit nyo naman yung mga dapat gawin. Ano po bang dapat gawin? Halimbawa, tayo ay nakakita ng bigla na lang inatake sa puso. Bukod syempre sa susugod siya sa ospital, meron po ba tayong first aid na dapat gawin? O kahit mismo sa atin, halimbawa, mag-isa tayo sa isang kwarto at wala tayong mahinga ng tulong. Ano pong mga kailangan gawin? Okay, no? Sa mga pasyente po namin na nakikita namin, no, usually nagbibigay kami ng mga emergency medication katulad po ng ISDN or sorbite dinitrate. Isa ho itong gamot na emergency na pag inilagay mo sa ilalim ng dila, mabilis siyang maa-absorb, mabilisan po niyang gagawing relax ang mga ugat mo, mag-open up sila at gaganda ang blood flow. So kapag nararamdaman mo yung angina tapos wala kang gamot, no? Or may suspicion ka na may angina, unang-unang gawin mo, tumawag ka ng tulong. Call for help. Kasi baka kasi mag-angina yon, wala kang sapat na kakayahan na i-drive ang sarili mo papunta sa ospital or magpara man lang ng taxi or mag-book ng angkas, no? So kailangan ho may katulong ka. nilakad no? ko. Oo, grabe ho yun. Grabe ho ang 911. Kasi pupunta pa call ako for ng help. basement parking, tatagal pa. Lakarin ko na lang. Ako malapit ka lang naman po sa ospital, no? Number 2, kapag po ang angina, it's aggravated by movement. So mag-rest ka muna. Subukan mong kalmahin ang sarili mo, huminga ng malalim, no? Kung meron kang sukot na makakatulong ba yung Inhale, yes. exhale. No? Kasi ho, kapag bumibilis ang tibok ng puso, tumatakaw ang heart muscle sa oxygen. Kung talagang nagsisikip tumatakaw, in the sense na sobra na Napapagod. yung gusto niyang kunin na intake na Opo, oxygen. no? Kasi ganito ho yan, sir, no? Pag bumibilis ho ang tibok ng puso, umiikli ho yung pahinga in between. Doon ho sa resting state ng heart, doon ho dumadaloy ang dugo at ang oxygen papunta sa muscle. So habang bumibilis at napapalpak ang pagtibok ng puso, laging nagiging hungry yung muscle ng puso. Kaya isa sa mga gamot ay tinatawag naming beta blocker, no? Yung may mga olol, metoprolol, carvedilol, no? Oo, hindi ho natin gusto ng olol, no? Kaya lang sa mga cardiologists, importante ang gamot na may olol, ha? Hindi ho yung olol, ha? Sorry ho, ha? Yung may mga metoprolol, halimbawa, no? Kasi nakakapagpabagal ho siya ng tibok ng puso at nakakapagpaganda ng daloy ng supply ng oxygen. Diyan sa kaso na pwedeng bumagal ang tibok ng puso. Pero sa pag-ibig, kailangan pala tibok ng tibok. Yes. Oo naman. No? Kasi kasamang masarap yun, sir. No? Yung medyo may paragang bumibilis ang tibok ng puso pag nakikita mo. Healthy naman ang pagtibok ng puso pag gano'n, Doc. Masarap ang kiligin, no? Pero sana hindi sa UTI. Umibig tapos iniwan. Iniwan UTI. Ay, Doc, ang dami pa nating gustong pag-usapan. Meron kang invitation. Ayan po, no? I would like to take this opportunity na imbitahan po kayo ang Philippine Heart Association Central Luzon sa tulong ng University of the Philippines, Philippine General Hospital Alumni Association ay nag-collab para bigyan kayo ng isang symposia sa February 27, 28 po, no, sa SMX, no, sa Clark, no. Meron pong postgraduate course, no. So niimbitahan po namin kayong bisitahin ang Facebook page ng PH
PHA Central Luzon kung gusto ho ninyong mag-attend. Kung saan ang mga top caliber na cardiologists mula sa Philippine Heart Association at saka sa PGH ang magiging lecturers, no? So maganda po tong venue para matuto tayo mula sa expert, no? And of course, no, I would like to campaign, no, yung advocacy ng Philippine Heart Association 50-100. Anong ibig po sabihin? 50-100, no? Kumain ng gulay 5 beses at kumain ng prutas, no, 3 hanggang 5 beses. Matulog ng mahigit, no, sa 8 hours, Na no, 6 to continuous. 8 hours of tulog in a day, no. Wala po dapat alcohol, wala dapat sigarilyo, no. At no, ilimit ang pag-upo ng 2 oras lang sa Ayan. isang araw. Yung inactivity. Inactivity because sitting Tapos now ko na alcohol ko. is ang alcohol po pinanghuhugas ng kamay. Naku, dapat nakatayo Hindi dapat tayo. iniinom, ano, sir. At saka talaga, no, yung movement everyday, no, talaga napaka-healthy. Tinuturo yan. ko yan. The Yes, movement. no? And of course, always meditate and pray, no, because Mahalaga. no, now more than ever kinakailangan din nating i-clear ang mind because stress now, no, is considered a risk factor to develop heart disease. Dati ang stress parang stress. Mababaw. Oo, we Yan. loosely Killer na ang stress. di ba? Yes, oo, nakakapagpa-worsen siya. Yan, ang ng galing sakit daw sa doon, puso. ang galing daw ng doktor. Oo, Yan, napakamalaman, Thank you po. informative, napakarami pa nga natin gustong pag-usapan, pero tayo ay kulang- nabitin pa rin sa Kulang lang oras, sa talaga, isang ganyan lang talaga. oras. Oras natin, Dok, limitado lang. Oo, maraming Anyway, salamat. Maraming salamat for sharing advocacy and of course your expertise. Maraming nagising na puso, maraming pusong tinamaan. Yes. Maraming sasayang puso. Yeah. Pwede po bang bumate? Babatiin ko naman. lang, no? Pwede, of Yung course. nanay ko, Mama Aida, yung mga pamangkin ko, si Lia, si Ramram, ang aking mga kapatid, mga sekretary ko, Sheila, si Oh, Ma'am dami. Jen, si Ma'am Barbie, Ma'am Lovely. Secretary. Maya Pabak, Maya Payabak po kay Kon. Happy Valentine's Day Happy po. Valentine's. Ingat po kayo sa mga magdi-date, no? Enjoy, Huwag masyadong enjoy the day. kumain, huwag masyadong uminom. Yun. At pag exactly. mag-away, Huwag mag-away, no? Nag-date, Oo. nag-away. Sino magbabayad? Oo. Anyway, hanggang dito lang po ang programang Advokasya. Susunod ang special on Saturday. Sinong Si makakasama? Nicole. Nicole. Yan, Happy Hearts Day din. Naka-red. Happy So, Hearts thank you very much again. Maraming salamat po. Dr. Joey Duya. Duya. Hanggang Ang sa ating susunod na Dr. Sabado. Heart. Maraming salamat. Muli po, kami po ang inyong nakasama. Ako po si Bong Ariola. At Tina Nolasco. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Lalo ang kaldero